Okay, good evening, friends, and welcome to our TGIF. Thank God it's Friday prayer ministry of the Daly City United Methodist Church. Today is October 31st, and before we start, we would like again to request our church lay leader as well as our Sunday school teacher to lead us in our opening prayer. We have Bernie kindly pray for our opening prayer. Okay. Let us pray. Almighty and loving God, we are so grateful for seeing and being with us through this week. We pray for a restful and peaceful weekend. Fill us with joy and renewed energy. Bless our homes, families, brothers and sisters in faith, and friends. And help us, Lord, to be a blessing to others. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank Ito you. po kay Bernie. Amen. Yan. So, ano po, how are you today? How's your heart, no? Mga blessings or biyaya ng Panginoon na gusto niyo pong ibahagi sa nakalipas na isang linggo. Ano bang mga magagandang balita ang maganda nating ipahayag sa ating mga followers dito sa ating YouTube channel? Yeah. Yan. Mauna si Pero Brad. hindi ko pwedeng palakihin yung ano natin. Malit po ba? Kasi nakalagay pa ho yung Oh, yeah, sorry. Thank you po. Thank you. Yeah. Ayan, okay. So, thank you, Pastor. very good. Tumutugtog yung music na hindi ko napatay. Sorry po. Okay po. Ay, sa akin, Pastor, everything is good. Awa ng Diyos. Usually, pagka ganitong lumalamig ang panahon, si Celine noon, nag-fever na. Ngayon, wala. By the grace of God. Thank God. Amen. Amen. Ano? Praise God. Kabins na kasi. At saka Charity naman, yung kanyang chemo still going on. At Injection. kanina, binigyan ko ng injection para sa kanyang mga bones para maprotektahan. Okay naman daw. Tinatanong ko kung how is he doing. Okay naman sabi niya, nagtatrabaho dyan sa babae. Oh po. Amen. Amen. Praise the Lord, no? At ang kagandahan nga kay Ate Charity, ano siya, she's healthy, no? Yeah. Hindi siya yung hindi weak ang body niya. So, in spite na may mga side effects na po. Pero dahil nga very athletic siya, no? Itong pamilya niya athletic eh. So, praise the Lord yan. Praise God. Yan. Hanggang kailan po ba yan, yung ating kapatid mo? I think until next year, Pastor. Matagal. Kasi the goal is to contract the lump. Kasi it has attached to the skin. And ang skin dito sa chest is just a little lining before the bone. So, ang gusto ng doktor ay maging contracted at lumiit ang size. It's easier daw to do surgery. Oh, amen. Opo. Yeah. Kaya nga again, sa lahat po ng mga nanonood ng ating YouTube channel, no po, we would like you to please continue including your prayers, no? Si kapatid na Charity Chan. Ano po, prayer for healing, total restoration. Ano po? Opo, Pastor. At tunay na we believe, no? All things are possible. Walang imposible sa Diyos, no po? Yes, Pastor, totoo yan. Speaking of that, kausap ko ang kapatid na Chris Reyes kahapon ng hapon. Ano po? Pastor. At siya ay galing sa kanyang medical check-up. At ano siya, ang hindi na siya makapunta sa church dahil minsan wala siyang driver, ano po. Pero by the grace of God, ayon sa kanyang kwento kahapon, ang masaya, tawa siya ng tawa kahapon. Yung doktor po ay
ah, talagang amazed dun sa kanyang development. Ano po? No? Especially kung health ang pag-uusapan. No? Sabi nga daw sa kanya, nagbiro ano ba ang sikreto mo, Brad? At yung iba, pagka ganyan, alam mo na kung saan ang punta Pupunta na dun Pero siya po ay hindi daw. Ang daming mga bagay-bagay na hinahanap yung doktor na hindi na makita. Oh, that's good. Ah, Halimbawa ko sa infection sa kidney, wala, normal. Puro Oh. normal. So he's trying his best to be in the church, Mm-mm. no, this Sunday. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, magandang testimony yan. I-share mo, no? Ang problema daw sa kanya, Pastor, sabi niya, hindi pa ako nagsisimula, bumabaha na umiiyak na daw siya, very emotional na. Mm-mm. Sabi ko, ayun tears of joy yan no? Pero Yeah. magandang malaman ng congregation na talagang pagka sincere tayong nananalangin sa Panginoon, no? And we surrender everything to God. Maraming bagay na nangyayaring talagang hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao, no? No. And again, by the grace of God, sabi nga niya, yeah, actually, kung ano man ang mangyari sa akin, ready na ako, Pastor, sabi niya. Pero nagpapasalamat siya kay God kasi ine-extend nga yung buhay niya, Oh. which is totally talagang to God be the glory. Yeah. Yan. So, hopefully, kasi nag-offer ako tumawag ka lang. Pwede ka namin daanan, pwede kita sunduin. Even si Kuya Ray nag-volunteer Tawag ka lang Ray, tawag ka lang Kuya Ray Chris. Iikot, ang lapit lang ng bahay mo. Si Maylin nga, sinusundo niya pagka sila ang tagaluto Ikaw pa, sabi ko. Sabi ko, namimiss ka ng mga kapatid natin sa iglesia. So, ayan po, yan ang sikreto ng ating mga panalanginan. Yeah. Amen. Totoo, Pastor. Okay. Bernie, kayo naman, ano ba ang biyaya ng Diyos diyan ang ganda ng blood pressure niya. 177 over 77 ba? Yeah. 171 777 over 170, 171 over 77 daw, Pastor. 171 oh. Do you evaluate that? You're still high blood pressure. Despite of your medication. Hindi pa Stand. hindi pa ako uminom ng gamot Mamaya ka pa. Mamaya pa. Biyernes na naman, Pastor. I'm so thankful to the Lord na buhay pa ako to attend this Thanks God's Friday. Amen, amen, Yeah. amen. Sabi nga, life is short. Ang buhay ng tao 25,553 hours. Kung adin mo lahat yon, kung multiplyin ng 360, it's 70 years old. Oh, ayos na. 17 Sakto 70 years old. Ngayon wow. binigyan ako ng bonus. Magpipit 7 taon na bonus ng Diyos. Ako'y taus-pusong nagpapasalamat. Siguro sabi niya, sabi ko kung ako'y nananalangin, Diyos ko, huwag niyo sana akong protect and shield me from Alzheimer at saka Parkinson's disease. Kaya may panalangin. Bigyan niyo ako ng wisdom para makapagturo pa. Kasi Amen. very alert pa yung pag-iisip ko. Pero kung minsan, nagkakaroon na ng brain clouds, Pastor. Minsan nakakalimot na rin. Ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan pa ng Diyos ng mahabang buhay upang maglingkod sa Kanya at sa aking kapwa. Amen. Amen po. Amen po. Hi, Kuya Jose, good evening. Kuya Jose, good evening. Hindi po, sorry po dahil may event kami kanina sa trabaho. Doon po ako galing. It's okay. Thank you for showing up. Po.
Anyway, thank you po sa patutuo, Kuya Bernie, no? Talagang ano yan, kaya nga lahat naman may minsan meron tayong pagkalimot, lahat po ultimong bata nakakalimot, ano? Kaya kayo binibigyan pa ng Diyos at bibigyan pa ng mahabang buhay sapagkat kayo ay tagapagturo, no? Tagapagturo kayo sa iglesia, kayo ay isa sa mga pinili, ano po? Kaya huwag kayong titigil magturo. Ay, wala tigil. Kasi baka pag huminto kayo, baka sabihin ni Lord, halika na, uwi ka na, ayaw mo na pala magturo eh. Ito na lang magturo, ituloy mo na dito yung pagtuturo mo. Ano po, ayan, ha? Parang ano yan, parang si Kuya Jess, tsaka si Kuya Jose. Kaya titigil mag-choir. Kundi, Ay, pag-uwiin kayo ng Panginoon, lagot kayo. Ayun nga po, nababatukan na nga po eh. Well, May mga pagkakataon na nababatukan na. kailangan binabato ka kaysa kinakarit. Pag kinarit ka, yari ka. Ayun nga po. Hinatok na pag ha? Ayun nga po eh. Hi, Ate Annie, good evening. Po, sorry na late kasi may mga nag-trick or treat. Oo nga oo nga Alam Yun, namin yun, oo. alam namin. Very good. Kanina, kami na nga lang ang tao pero tuloy pa rin. Pero praise the Lord at kayo'y nandito. Anyway, si Michelle katabi ko nandito po, dumating na Ano po. Kaya lang alam nyo, shy type to sa camera Yan. Hey, yeah. Kuya Jose, ikaw, ano bang blessing namang gusto mo ibahagi sa amin? Ano? Um, ito nga po, yung event na to, first time na nangyari, nagkaroon ng door decorating, station decorating, costume contest. Hindi pa po ginagawa ito sa facility to. Tapos, given the limited resources I had, I was still able to pull it off. Very successful po kanina. Kaya nga lang yon. Kami rin ang tagalinis. Okay. Di ba walang pagkakaiba sa simbahan natin yan. Tayo ang taga-tayo, no? Tayo rin tagaligpit. Yun nga po eh. Although ano yun, kasi naman kung pababayaan natin si Ray, kawawa naman yung kapatid natin, di ba? Sa dami ng tumutulong, mas mabilis yung trabaho at mas malinis. Pansinin po Opo. ninyo, di ba? Pero pag ipagkatiwala mo sa iba yon, malinis naman. Kaya lang iba yung may-ari ang naglilinis mas nakikita mo yung mga dapat gawin. No. Ano yung term Pero sa English? congratulations sa Haphazard. event. Very good job. Congratulations. No. Keep thank you. Sino na nanalo? May nanalo naman sa best in costume. Sa best in costume po, 2 empleyado. Tapos may yung door decoration. Yun, yung department ko nagkaroon ng pwesto. Oh, Second place. ayos Wala ka bang picture nung Marami po nasa camera pa eh. Hindi. Paano ko na po? Para lang makita namin sana yung iyong decor kasi second place ka pala Silver medalist ka pala Pero okay lang. Papakita ko na lang po Very good yan. pagka natanggal ko na sa camera. Sige, thank you. Sige Okay. po. Yeah, tsaka Diyan, tapos yung sa sige. ano po, meron pa yung station, isang station na nalo, yung nasa East Wing. May mga bangkay pa sila nandun eh. Oy. Ang galing nga mo ng pagkakagawa eh. Oy. Hindi naman totoo, hindi naman Hindi isa po sa totoo, mga hindi po kapatid totoo. na sa makabilang bangkay na. Ang ginawa po nila, may mga staff member na nagpanggap. Oh. Oo. Ang galing nga, bumubukas pa dahan-dahan yun. Yung taul. Talaga. Pero yun nga po, Pastor, may tanong nga po ko. Siguro, Jay. Hindi po ba yan, pagano? Practice ng mga pagano Yeah. yung Halloween? Pagan Halloween practice. is Opo. pagan practice. Yan ay medyo masalimuot yan, ano? Nga po. Opo. Dahil sa pagka pinag-usapan yan maraming magagalit na mga taga-church. Totoo po yun. Thanks. Ako naman po, pagka ganyan, medyo kasi nga, nasa trabaho, tapos, I just keep my opinion to myself.
Yeah. Oo. Ano lang naman yan, tayo, kaya nga sa simbahan natin, yung iba kasing simbahan ng mga nakakaraang panahon, yung simbahan ginagawang spook house, haunted Mhm. house. Di ba napansin niyo Mhm. ang unang mga nakakaraan, mga Opo. fundraising ng mga young people, Mhm. takutan, no? Mhm. Pero again, yan ay biblical yan, pero yan ay pagsamba sa Kabila. kadiliman. Opo, ayun nga po. Ayun Kasi nga po. ini-invite mo eh. No? Mhm. Ini-invite mo eh. Mhm. Mhm. Tandaan nyo, ang Mhm. ating sinasamba prinsipe ng kaliwanagan, Kaliwanagan. Opo. hindi Opo. prinsipe ng kadiliman. Mhm. No? Mhm. Yan, di ba? Pero again, dahil nga sa konteksto, sa kultura, even sa Philippines ngayon, in na yan eh. Meron nga po. Di ba? Opo. In na Opo. yan. No? So, Opo. ang ano dyan, ano lang, kumbaga sa ano, hindi mo Gagawin mo mga na po. no, or hindi mo siya para bang Purut-purut. Wala. hindi mo siya wino-worship, no? Mhm. Mhm. Mute na. Hindi just for the sake of maybe parang pakikisama, no? Opo. Opo. Parang siyempre yung mga apo, no, mga anak, Mhm. no? Mhm. Siyempre mga kaibigan nila, they are part of that culture eh. Opo. Hindi Opo. mo pwedeng pagsabihan yung apo mo na, no, huwag ka pupunta doon, hindi ka pwede. May kumakatok diyan sa bahay. Kailangan naman sigaw mo, walang candy dito, walang candy, magsialis kayo. Tama nga po. Tatawag ng polis yun, tatawag ng polis. Nadali ka tuloy. Nakulong ka tuloy, nasa kadiliman ka tuloy kasi nasa kulto. Lalong Oo dumilim. nga po. Oo nga po. Ayun. Pero anyway, Ano ko lang po, praise the Lord yan. nag-reflect lang po ako kanina. Ayun. Minsan baka sa Sunday School o Bible Study, tirahin ni Kuya Bernie yan, yung mga ganyang topics, no? Mhm. Magandang brainstorming, no? Pero Kuya Jose, namimiss ka na namin sa Sunday School. Tsaka Kuya Jess, parang medyo dati dumidiretso kayo sa likod bahay eh. Ngayon sa harap bahay na kayo dumidiretso. Kasi po ano pa ako trabaho ko naging 24 hours na 7 days a week. Pag uwi ko sa bahay yun din. yung solid group nababawasan eh. Makakabalik po ako. Dalawang Makakabalik lalaki po. lang kami doon, napapaligiran kami ng mga ilaw ng tahanan eh. Okay. Ate Ani, kayo po, anong blessing diyan sa Utah? Blessing po dahil ako po okay na. Amen, amen. Masama ang pakiramdam mo nung nakaraang Martes. Po maganda ang pakiramdam. Sabi ko nga, teka muna, accept muna ako, sabi ko kay Mike. Kasi sabi niya nga, ba't hindi ka umaattend? Sabi ko, ayoko naman ka ako noong maya-maya aalis ako. Ayoko na akong ganun. Kaya ako, hindi muna ako sasama. Dahil nga hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero awa ho ng Diyos, okay na, ito na. Tapos sabi niya nga, it's time to the Bible study. Dumating naman po yung mga apo niya. Sabi, pwede ka ba magpa-late ng konti? Sabi ko, oo lang. Pwede naman. Talagang huwag ganun di ba? Nakikisama ka Opo. Again, kaya nga sinasabi natin sa lahat, no? Yung ating church, no? Hindi pwedeng very active tayo sa church. Pero yung family natin napapabayaan natin. Oo. Hindi pwede yun eh. Kailangan balance. Yeah. No? Yeah. Si John Wesley, yun ang naging problema niya. No? Pinagkatiwala niya lahat kay Susana. Lahat. Siya nagmi-mission. Talaga nagmi-mission siya. Mission. No? Pero praise the Lord, hindi pinabayaan ng Lord yung kanyang mga anak. May mga sumunod sa kanyang hakbang. Pero pag pinag-aralan natin ang history ni John Wesley, talagang ang focus niya pagmi-mission. No? Hindi naman tayo against doon. Pero sa ating konteksto, yung mga ganyang bagay pangit naman yung napupulaan pati simbahan dahil puro kayo simbahan. Di ba? Hindi maganda yun eh. Mas maganda na bago ka umalis ng bahay, kung meron mga hindi nagsisimba, nakapagsaing ka naman kahit papaano. Yeah. Di ba? No, hindi yung
Pagdating natin, galing sa simbahan, tayo pagalit eh. Ba't wala nagsaing? Yeah. Kaya, ayan na, Totoo. di ba? Sino yun? Imbis na pag-uwi mo eh, blessing ka, eh naging ano pa, kakaiba. Yeah. Mas maganda yung, yun, ginagawa ni Ate Benilda, naglilinis muna ng bahay bago umalis. No? Totoo. Ganyan. Kasi pag uwi mo, yun din nakaabutan mo. Siyempre, Totoo nga po. Ganyan po si Michelle, ganyan din si Michelle. No? Ligpit dito, ligpit doon, no? Tama naman 'yon kasi pag uwi mo, pagod ka na nga sa simbahan, abutan mo pa Maglilig. lahat ng kalat, magliligpit ka din. Yeah. yun naman, wala ka na maaasahan eh. Wala din naman, no? Dahil kami mga haligi ng tahanan eh, kami mga taga-masid sa mga nangyayari. Yeah? Taga-masid kami. Taga-pakinig sa nangyayari sa kusina. Yan. Noong taga-Masid. Kaya lang yung naglilinis kung minsan, dumaan ka eh, galit na galit eh. Natapakan mo yung dust. Kumalat ulit. Oo nga eh. Yung pinunasan may footprints. Oo nga naman. Huwag kayong magalala kay Bernie. Hindi kayo nag-iisa. Parang yung traffic enforcer sa Pilipinas. Opo. Parang si Mike, pag naglilinis na ako, lalabas na ako kasi baka masigawan ako eh. Oo, yeah. Oo. Okay, sasabihin sa'yo. May TV sa loob, doon ka na lang manood. Yeah. Laki-laki ng TV sa sala eh. Yeah. Doon ka na manood. Yan. Pero anyway, yan ay bahagi ng masayang sasama. Yan, ayan, bahagi po yan, Kaya nga, again, by the grace of God, talagang, tama yung sabi ni Kuya Bernie, no? Ang buhay, life is short, Mhm. but truly, it is a precious gift from God. Ayan. No? Precious po yan eh. No? So, Kuya Jess, ikaw naman, ano bang nangyari? Ano bang balita dyan? Nag-iisa ka lang pala. Gusto mo puntahan ka namin tatlo? Ha? Yun sa akin no, na nangyari sa akin sa trabaho. Hindi ko mapaliwanag or ay, basta na ang analysis ko ang Panginoon ay talagang involved sa akin personally at saka sa akin trabaho. Kasi nung isang araw, usually kasi yun bang combination ng lock, pinapalitan namin yun, Mhm. from time to time. Kasi yung sa spray paints, yung mga spray paints, so nakalock yun eh. Aha. Mga valuable items na mga tools, nakalock yun eh. Tapos may combination. So anyway, pinalitan ho nila nung isang araw, pinalitan nila yung combination. So, sinabi sa akin nung sinundan ko na shift kung ano yung combination. So, alam ko na yung bagong combination. Tapos, kasi 5:30 ako dumadating eh. Yung kasunod ko, 8 o'clock na. So, anyway, nung dumating yung 8 o'clocker, merong isang customer na naghahanap ng spray paint. So, he has to open up the the cage and get the spray paint. And then, sana pupuntahan ko sana siya, susundan ko sana siya para sabihin yung bagong combination nung lock. So, but anyway, ibig sabihin, na-servisyo niya yung customer. Tapos, nung na-servisyo niya, nag-usap kami din sa paint desk. Tapos sabi, tinanong ko sa kanya,
how did you know the new combination? Kasi alam ko hindi niya alam eh. How did you know the combination? You told me about it. Ayun. Pero hindi ko na, ang pagkakaalam ko sa sarili ko, hindi ko naman sinasabi sa kanya. I haven't told him yet. So, Mm. naging palaisipan sa akin o pumasok sa isip ko, o maybe, Nakalimutan ano, na rin may nila. Alzheimer's ba ako? Pero ang alam ko, hindi, I didn't tell him the combination. Pero ang sabi niya sa akin, see, you told me about it. So there's a miracle in there that it's Mhm. like the Lord is the one who told him through, you know, Mhm. he Para ma-service yung ano yung pasya, yung ano, yung customer. tsaka Nice. yung bang hindi hindi ko naman sinabi eh. Paano mo nalaman? Tapos sabi niya Mhm. sa akin, sinabi mo sa akin eh. Ang alam ko hindi. Hindi ko na- Mhm. So, So may so nagsabi. yeah. May, So malamang may katulad ho yun ang sinabi kong miracle na nangyari sa akin na nung during our Sunday school, sinabi ko sa inyo na there was a time na papasok na ako eh. Usually, sinusot ko yung relos ko, di ba? Pag ano, ba nung kukunin ko yung relos ko, isusot ko eh. Pagtingin ko, nandun, nakalagay na dun sa, Suot na. nakasuot na. parang Alam niyo parang ba? Pag, nangyari sa akin, yung salamin ko hinahanap ko, hindi ko alam nandito pala sa taas Ulo. ng ulo ko. no, hindi. Ang pagkakaiba ng sa akin, Oh. kasi yung mostly, na pag isusot ko yung relos, nararamdaman ko malamig eh. Yung lamig ng kilos Mm. na nararamdaman ko. Pero this time na nung mangyari yun, hindi ko na felt yung lamig dahil Relo. nakasuot na pala. So, Mm. yung mga miracles na gano'n, o yung with regard to my coworkers and, you know, sabi ko, I think God is really involved in me personally through small things and big things. Mhm. I praise God for that. Amen. Amen ano. Ayon sa pag-aaral natin sa Biblia tayo pong lahat ay may mga kanya-kanyang mga tinatawag na mga gwardya, Aha. mga angels Aha. na God already appointed those angels to be our protector, to be Mhm. our guide, no? No, no, and ako naniniwala diyan sa mga ganyang bagay kasi biblical naman po 'yan, no? Ngayon, doon sa mga bagay-bagay na minsan may mga pangyayari naman talagang nakalimutan natin, no? May mga pangyayari nga nakalimutan natin, no? Halimbawa, yung bang alam ko, dala ko yun eh. Parang ganun, di ba? Mhm. No? Mhm. Hanap ka Mhm. ng hanap sa kotse, dala ko yun eh. No? Yeah. Hanap. All of a sudden, pagbalik mo sa bahay, nakapatong doon sa table. Naalala mo ko nga pala, uminom ako ng tubig, kinuha ko kaya kinuha ko yung bottled water, na ibaba ko. No? May mga ganon. Aha. No? May mga pagkakataon naman, totoo yun, no? Kaya nga sabi ko, may mga angelic or angels tayo na kasama, no? Na sometimes, yung nakalimutan mo, sila ang gumagawa para sa'yo. Mm. Yan, no? Yes. Pwede yun, no? Ang Holy Spirit naman, nagsasalita para sa atin, Mhm. no? Kasi, again, pwedeng ano yun gawin nating totoo yung nangyari, ano po, Kuya Jess, no? Kasi kung di niya nalaman yung combination, babalik pa yun sa iyo eh. Yeah, yun Babalikan nga. ka nun, di ba? Tatanungin Oo. sa akin. Siyempre, tatanungin sa Tatanungan pa akin. kayo, no? Binago ba yung combination? Oo. Ba't binago? Bakit hindi ba't sa'yo lang sinabi? Minsan, di ba, ganun pa eh. No? Yeah, Para Mhm. ikaw lang pinagkakatlo, lumaki pa yung issue, samantalang hihingi, bro, ano ba yung combination? Pakibigay mo nga sa akin. Hindi.
Para ikaw lang pinagkakatiwalaan, lumaki ng lumaki, no? Oh. Pero to cut the long story short, ganun yun. And I believe, no, na talagang pag tayo ay malapit sa Panginoon, magugulat ka na nauuna na siya, no? Ako lang pinalibaw sa ating Binilde, no? Si Yeah, ating Binilde po totoo yan. kasi lagi ano yun eh, lagi nasa church. Siya po ay pambansang hardinero natin sa simbahan eh, gardener. Minsan yung magugulat ka na lang, may gumagalaw sa ating Binilde pala kasi nakaupo, nag-aayos ng mga halaman. Isa mapark ako eh. Yung mga halaman malalaki na eh, mga bulaklak eh, magaganda eh. Nagulat ako may gumagalaw na sombrero. Sa ating Binilda pala yun kasi nakayuko, nagdidilig o nagbubungkal, no? Ang kaya ko sasabi yon, no? Sasabi kan ating Binilda, mainit po, mainit, no? Alam nyo, minsan yung sobrang init, masama sa katawan eh. Pero ako, ang nakikita ko doon, kung paanong sinugo ng Diyos yung tinatawag na yung cloud of glory ng Lord, kinokoberan siya. No? Pinoproteksyonan siya. Kasi yung ginagawa ni Ate Binils ay hindi naman para sa kanya yun eh, para sa Panginoon yun eh. Kita mo yun, no? So with that, no, makita mo na kung paano mag-protect ang Lord. Yeah. Okay. So, meron pa po bang gustong mag-testimony before we go to out? Yes po, Ate Binils. Totoo yun, Pastor. Yung nga, palagi kong sinasabi ni istorya ko, kung may mga tao akong gustong kausapin, lalo na kung may sasabihin ako na hindi ko masabi-sabi, ipinagdarasal ko yon. Siguro 1 linggo, 2 linggo. Pag panahon ko nang kausapin yung tao na niisip kong kakausapin, ay, naku, nakausap na pala ng Panginoon. Bakit ko sinabi yun? Dahil ang inaasahan ko mayroon suplak. It wouldn't be a comfortable conversation. But, nagtataka na lang ako. Sabi ko, Lord, inunahan mo na ako. Nakiusap ka ng nauna sa akin. You laid the foundation and there I am. Yung gumaan na yung usapan. Amen, amen. Tama po yun. Kaya nga sa prayer, na importante yun. Panginoon, mauna ka na. Yes, totoo yan, Pastor. Kaya from the word, Lord, in the name of Jesus, I declare. No? Declare mo na. No? Yeah. Ako po, bilang ako kasi, no, just to add before we go to our prayer, to our devotion, no. Ako kasi ang master ng San Francisco Lodge eh. No po. Alam niyo, pagdating ko, dumidiretso agad ako sa loob ng lodge namin, yung parang sa church, parang ganon. Yeah. Ako mag-isa. And then I pray. Lord, I declare that this place is a holy ground. Yeah. I declare, Lord, that you are our master in this lodge. And then I declare and I bind any difficulties, circumstances, or misunderstanding. And I declare, Lord, love, peace, yun, favorite ni Kuya Bernie yun, yung fruit of the Holy Spirit. 9 fruit of the Holy Spirit. Naano ko doon yun. No? And then, by the grace of God, laging very smooth. Yeah. Harmonious. Masaya. No? Bakit? Kasi nga, may nauna na. Yeah. Importante yun. Ngayon, sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 14, if you have your Bible with you, Hebrews chapter 1 verse 14. Hebrews. Chapter 1, verse 14, Pastor. Apo. 14. Okay. I read it. Therefore, angels are only servants, spirits sent to care for people who will inherit salvation. Yan, opo, di ba, no? Kaya yung pinag-uusapan natin sila ay sabi nga sinugo upang tumulong at maglingkod sa mga tatanggap ng kaligtasan. No? Kaya bawat isa may kanya-kanyang mga taga-agapay. Very important. And one more thing po, Psalms 34 verse 7. And then I will go to our devotion. Psalms 34 verse 7.
34 verse 7. 7. Apo, ano po ang sabi doon? Okay, verse 7. For the angel of the Lord is a guard. He surrounds and defends all who fear him. Yan, ano po? Intindi, no? So, sa Tagalog, ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo o nakapaligid sa mga may takot sa Diyos. Yan, no? So, ano yan? Anywhere, naniniwala tayo na tayo ay laging may kasama. No? Iba kasi ang banal na espiritu ay sumasayo. Mhm. Ang anghel ng Panginoon ay kasama mo. Kasama mo. Opo, kasi nasamahan ka niya. Mhm. No? Ang Holy Spirit ay sumasayo, nasa puso mo eh. Pero ang anghel ng Panginoon, no, batalyon nga yun eh, ay Mhm. sumasayo. Yan. Mhm. So, let's go to our devotion for this evening. And yung ating devotion ay kinonteksto ko po para sa kinabukasan, yung All Saints Day, no? And our text message is taken from the book of Peter in his first book, First Peter chapter 1, verse 17. If you have your Bible again, kindly open First Peter chapter 1, verse 17. Okay. Yes po, please read. And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Yan, ano po, no? If we will summarize the verse, it says, 17 po, Mhm. if you call God your Father, live your time as temporary residents on earth. First Peter chapter 1, verse 17. No? In celebration of All Saints Day sa kinabukasan. Ngayon, may isa akong tanong para sa ating lahat before I read the devotion. No? What's your role on earth? Ano po ba ang role mo sa mundong ito? What is your role? Yan. Medyo malawak 'yon. Pero sa palagay mo, ano ba ang role ko sa mundong ito? Ayan, di ba? Kasi minsan may mga tao na wala akong pakinabang sa mundong ito. Parang gano'n, yung mga madramang tao, mga gano'n eh. Bakit ba ako pinanganak pa sa mundong to, no? Pero ikaw, bilang isang anak ng Diyos, no? Ano ba ang role mo? Ano ba ng role? Katungkulan? Ano ba? Hindi, Role? Hindi Katiwala, role. katiwala o ano? Ay, hindi. Ano kasi po, No? what is your role? Ginagampanan? Ay, Di ba pagka sa pelikula, ano Oh. pa? Ginagampanan. Gampan. Ayun. Ayan, ano ang papel mo sa mundo? Papel. Ayan, papel. Oh, ayan. Oh. Papel sa Ano papel mo? movie. Di ba parang sa pelikula, uy, anong papel mo sa drama? Yeah. Sa Papel. skit sa school, anong papel mo, di ba? Aha. So, unahin ko na si Kuya Jess. Kuya Jess, ano ba role mo sa mundong ito, palagay mo? Yung unang pumasok sa isip mo agad, yung unang pumasok sa isip mo. Well, kanina, may tinanong niyo yun. Yung pumasok sa isip ko bilang isang Kristiyano, to perform the what is a Christian, or how does a Christian live in this society, or Okay? yung reflection ni Jesus through me to the people around me. Okay. So, based from my from my understanding, maybe to be a good disciple of Christ, Kasi binanggit yung Kristiyano no? To be a good disciple, follower. Binanggit yung follower, ng Panginoon. Yeah. No? Amen. Amen 'yon. Praise God 'yon. Okay. Kuya Jose, ikaw, ano ba sa palagay mo role mo sa mundong ito?
Ang role ko po sa mundong ito, ang unang O, anong pumasok papel ko mo sa mundong ito? Ayan, sa papel. Oh. eh, dapat mag-ano ako ng musika, produce music. Yun po. Yun ang Oh, unang pumasok ko sa isip ko. when you say to produce, is it Mm. like you are a what you call the yung gumagawa ng music, Composer. composer? Yun ba ang Opo. ibig mo sabihin? Mm, No? mm. Kasi Pero yun nga po. napag-usapan kasi natin yung papel o role eh. Baka ako producer na ang dating. Pwede Ano? rin. Ah, Pwede rin. Producer Ganun, ng ano? music. you know. Okay, very good. Musika. Talento mo yan eh. Mhm. Ate Ani. Oo. Ako po, Pastor, ang pumasok sa isip ko, kasi po ako 12 years old pa lang nagtatrabaho na eh. Mm-mm. So, siguro po yun ang ano ko dito sa mundo na kahit na anong gawin mo, 72 years old na ho ako, medyo sumusuporta pa rin ho ako sa pamilya eh. Hindi lang po sa mga anak ko eh. Parang yun yata po ang role ko eh. Yun yata po ang papel ko. Na nagpapasalamat naman po ako at di naman ako pinababayaan ng Diyos. Kung dumating ang ganoon, ang ang papel dumating, meron pong tumutulong. Mm-mm. Sinasabi niya, kung tayong angel. So ano ka, no? Pwede nating i-consider, no, na ang role mo na binigay sa'yo ng Panginoon na tinatanggap mo, ikaw a faithful provider as a mother to your children, no? No? Hanggang ngayon, no? Sa edad mo, tumutulong ka pa rin sa kanila. Amen, ano? Sige po, thank you. Ate Benils, kayo po, ano bang role niyo sa mundong ito? Pastor, ang palagi ko, I might not be right, pero ang palagi ko pong ipinagdarasal to live according to Christ as a disciple and can cause a transformation to people around me. Katulad ng palagi kong sasabi, make me a sweet perfume that whoever smells you, they will come to you and worship you. Parang yung mga ganon. Opo. So to set an example and can cause side and effects. Ano ba yung cause and effect? Yeah, or you mentioned the word transformation. Yes, Pastor. So kayo po ay pwedeng isa kayo sa mga transformers. No? Yeah. No? Sa sweet aroma na contagious sa iba. Yes, Pastor. Amen. Ano? At alam nyo, sa totoo lang, isang magandang halimbawa nyo nga, yung inyong mga dating nakakasama sa trabaho, nasa simbahan eh. Opo, Pastor. Opo By the ba, no? grace of God. Opo, subukan yung masama ugali nyo, pupunta ba yung mga yon? Hindi pupunta Ay, yun. oo nga. Totoo yun eh. Yeah. Totoo yan. Totoo yun. Kaya nga, manin eh. Again, by the grace of God and to God be the glory. No? Nagre-reflect tayo sa ibang tao. Yes, Pastor. No? Hindi man natin ma-please ang lahat, pero makikita mo na slowly, no? Nagbunga yung iyong relasyon, no? Totoo sa kanila na ginamit ka ng Panginoon para sa kanila. Amen po, amen. Kuya Bernie, ano bang role mo? Bukod sa alam namin ikaw ay isang dakilang tagapagturo, bukod doon. Mapunta tayo sa Great Commission, Pastor. Yan, sige po. Making disciples of Jesus for the transformation of the world. Yun ang tungkulin natin, yung tayo ay asin at ilaw, lalo na sa mga hindi pa tumanggap kay Jesus Christ na siya ang Savior natin at Lord and Savior. At maliban dyan, we should live tinatawag na reverent fear. Ang ibig sabihin niyan, dapat nating malaman na tayo ay accountable sa lahat ng
ating ginagawa. Amen. Tama po yun. No? Tama yun. No? Praise the Lord. Yan. Oh, Mami, ikaw naman. Ano bang role mo? And katabi ko po si Michelle. Eh, alam, camera siya nga po ito eh. Oh, makinig daw sa asawa. Oo, nakikinig kami, Ano- Michelle. Ano ba? Ano pa? Bukod doon. Anong role mo? Bilang asawa ng pastor. Ay, Yan. Oh, Diba? Ano bang ginagawa mo sa church? support. Support, no? Alam nyo, again, no? To God be the glory, di ba? With due respect sa ibang asawa ng manggagawa, yung iba kasi medyo hands-off, hindi Mm. hands-on. Totoo No? yan. Para bang si pastor na lang yan. Mm-mm. Yan. No? Sumusuporta sila, pero hindi nakalubog dun sa aktibidad ng iglesia. Yeah. Yung presence, importante pa rin yun, yung presensya nila. Pero hindi ka bahagi ng programa. Yeah. Pero ako po, to God be the glory, no? At kaya mahal na mahal ko to sa ako, kaya pinagluluto ko to. Pag sinabi niya maglaba ka na, naglalaba ako, no? Mamalengke ka, namamalengke ako, mga kapatid, no? At minsan kung nasaan man ako, Daddy, mag-alas 12 na, nasaan ka? Pauwi na, magluluto na. Kasi nga, ano, give and take, yan. Give and Yeah. take, yan. Naguhugas din kayo ng pinggan, Pastor. Hindi po. Hindi ko kamo naghugas kasi po may dishwasher tayo. Dishwasher tayo. Dito sa bahay, natuto yung mga bata na nung nasa Pilipinas kami, pag sinabi namin Singapore, yung pinagkainan mo, hugasan mo. Oh. Kaya dala-dala pa rin nila dito. Bakit daw po Singapore? Ewan ko kung bakit ginamit natin yung Singapore. Hindi, akala namin may ibig sabihin yun, di ba? Minsan may gano'n, di ba? Akala namin, Zimbabwe. Di ba? Parang gano'n eh. Zimbabwe. Yan pa, Ay, Singapore. oo nga pala. Anyway, that? napaka maano po yan, mabiyaya yung nangyayari sa buhay nating lahat, ano. So, with that po, nais kong basahin sa inyo ang munti pong debosyon na ating pag-uusapan, ano po. Sabi po dito, this world isn't your home. You probably heard that idea before. But have you really thought about it? If you're a follower of Jesus, which is tayo yun, your home is not on earth. Your homeland is in heaven. And your identity is rooted in eternity. So, ibig sabihin, hindi tayo taga rito, mga kapatid. No? Most people will only be spending 70, 80, 100 years here on earth. But you'll be in eternity for the rest of time. Pag dumating yung time na yun, yun ang ating eternity, the rest of time. While you're on earth, you're simply an ambassador on a short-term assignment. Bawat isa sa atin ay ambassador ng Panginoon. O kaya representative, no? Mga congressman at congresswoman kayo, no? Okay? So, think of political ambassadors. They live in a foreign country as a representative of their home country. But that foreign country isn't their home. So they don't settle in there. They live as temporary residents focused on their job or mission. The same is true for us. Here on earth, you're living as an ambassador for Jesus. But you're just passing through this world. You were made for eternity in heaven. At blessing yun. Dineclare po yun. We are made for eternity in heaven. That's why the Bible says, if you call God your Father, live your time as temporary residents on earth. Here, the Bible is basically saying, don't get too comfortable living in this world. You're just an ambassador here. Your role is to represent Jesus and to share the good news with everyone around you.
Lastly, in Philippians 3, the Bible compares unbelievers to believers. Sabi po rito, they think only about this life here on earth. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. So yung Philippians 3, kinumpare niya sa unbeliever at sa believer. Yung mga unbeliever, they thought, eto na yon, eto na, dito lang sila. Yan, yung sa likod ng picture ni Kuya Jesse. Diyan lang sila sa earth. No? Pero tayo mga believers, hindi. Ambassador lang tayo dito. Temporary shelter lang natin to. No? Yeah? That's why, again, it's easy to get caught up in the here and now, to work, to accumulate wealth or power or prestige. But Jesus followers should have a different priority. And your priority is an eternal priority. Yan. So, wag tayong masyado mag-iipon ng kayamanan, no? Sabi po sa 2 Corinthians 5:20, so we have been sent to speak for Christ. It is as if God is calling to you through us. We speak for Christ when we beg you to be at peace with God. 2 Corinthians 5:20. To end, God has left you here on earth to be His ambassador. So go tell someone about Him today. Amen. Ayan. So, dahil nga All Saints Day, no? Bukas po, November 1, no? At maraming sa news, nakita ko especially sa Pilipinas, marami nang nasa sementeryo, no? Tayo, sa Sunday, i-remember natin yung mga saints na mamahalat sa buhay, no? At sila ay kasama ng Panginoon sa through faith, no? By faith in Jesus Christ, we believe they already received the crown of glory that God promised, no? Sa banal na kasulatan pa lang sinabi na yan. So, with that, mga kapatid, no? Of course, hindi ko masasabing hindi ko masasabing magmadali na tayo, hindi po, no. Huwag tayong magmadali at marami pa tayong mission sa mundo, no. Bernie, marami ka pang tuturuan sa Sunday school, no? Yeah. Naka-mute po kayo, mute. You are muted po, muted. Title ng lesson natin ay Live in Love na makukuha sa 2 John. 2 John. Sa linggo po yan, ano? Pastor. Mga nasusunod na kabanata, mga kapatid. Kuya Saka Jess, yung mga process. Yan. meron tayong topic nun, Pastor. Yung mga isang religion na dumadalaw sa mga bahay-bahay na nagsasabi na anong grupo yun? Saksi ni Hubang. Saksi ni Hubang. Hindi sila pag sila ba ay kumatok sa yung pintuan, sila ba ay patutuloyin mo o hindi? Sasagutin yan ang lesson natin sa linggo. Okay. Hindi muna natin sasagutin ngayon. Sa linggo pa kasi yan. Hindi So you mean to say, kung kakatok yung saksi sa pintuan mo, you are asked, yung question is, papapasukin mo ba o hindi? Yung po ba literal? Ibig sabihin, is it literal na po? Literal na po, ano? Yeah. Na papapasukin, no? So, hindi to spiritual na hindi. Pero pag-aaralan natin yan. Ipapaliwanan ng teacher natin yan. Anyway, before we pray, Ate Ani, ikaw ba yung nagsisimba pag linggo, no? Nagsisimba ka, no? Hindi, kasi baka kung gusto mong umati ng Sunday school, pwede kitang sa Zoom na yung camera nakaharap kay Kuya Bernie kung gusto mo yung Sunday school. Kaya lang, kasi advance ka ng 1 hour, ano? Tama, no? So, kung 9:30, 10:30 na sa'yo. Tama, no? Papaalis na po kami, no? Papunta sa Papaalis na. Punta sa church na rin. Okay lang yun, okay lang yun. So, kung may time na minsan hindi kayo aalis, just let me know, ha? Yung Sunday school lang, kasi yung simba naka-YouTube naman tayo, ha? Okay? Salamat po. Any prayer request, mga kapatid? Any prayer request before we go to our prayer time? Of course, si Sister Charity, kasama sa prayer natin yan, always. Anything else? Meron ba kayong mga pinagdadaanan?
yung si Ella na kaibigan ni Beverly, nasa ospital pa rin, Pastor. Po, si Eleanor. Yeah, Eleanor po, Eleanor. si Eleanor. Opo. Wolf. Peace on earth, Pastor. Peace on earth. Opo, no? At hopefully yung government shutdown matapos na, no? Sana nga, Marami ng milyon-milyon na ang naghihirap, no? Oo. Bukas po ba, meron po bang brown bag at Binils? Meron ano? Meron po, Pastor. ulit, Napansin niyo ba, mahaba na ang pila, masyado na mahaba, no? huli Oo. Marami Five- lalong dumadami. Oo. 500 ang we service 500, Pastor. Opo. I think may effect yung ano, no, yung shutdown, no? Yeah, I think. Marami na. Yeah. Okay, pag-pray natin 'yon. Okay, Ate Annie, may prayer request ka? ang prayer po sana po matapos na nga po itong nangyayari sa buong mundo. Kaya Ano ba ang prayer mo? Magunaw na ang mundo? Yung ba ibig mo sabihin? alam ko naman po na Matapos na daw. marami pong nagsasabi na where is God? You know, sometimes po ganun kaya sabi ko nga, pagkaloob na lang natin sa kamay ng Panginoon kung ano plano niya. Yeah. Maganda yan. Where is God? Turo mo. Doon. Jeremiah 29:11. Hindi, okay. Yan. Yung ka-Bible study ko ho dito, yung binabasahan ko ng upper room, natutuwa naman ho ako sa kanya dahil minsan kuwari hindi ko alam hindi ko alam yung oras. Tumatawag siya. Sabi niya, oh, you have time to read for me your Bible. Amen. So, ibig sabihin nun, ikaw ay isang ambassadress, no? Ambassador ng Panginoon. Amen. Yeah. Okay po. So, with that, friends, let us now bow down our heads for the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Come, Holy Spirit, we need you. Lord, hear our prayers. You said, Lord, in 1 Peter 1:17, if you call God your Father, leave your time as temporary residents on earth. Gracious and eternal Father, we come before you in reverence and humility, calling you our Father, not because we are worthy, but because of your boundless mercy and grace through Jesus Christ. You have called us, O God, to live as your children, set apart in a world that is not our home. Always remind us, O Lord, that our time here on earth is temporary. Teach us to live each day with holy purpose, not clinging to the things that fade, but holding fast to the treasures that last forever. Faith, love, and obedience to your will. When we are tempted to be consumed by the worries and pleasures of this world, Lord, lift our eyes to heaven, where our true citizenship lies. Help us walk as pilgrims of light, reflecting your holiness in our thoughts, our words, and even in our deeds. Use us mightily, effectively, and prayerfully as your followers, as your disciples, O God, Lord Jesus. We pray for your people everywhere, that we may live faithfully and fruitfully, mindful of eternity. Lord, hear our prayers. We remember those in pain, those seeking hope, and those burdened by loss. Those who are sick, those names who are written in our prayer list, Lord. In the name of Jesus, release your divine healing, O God. Touch them from head to foot, Lord God. Cover them, consecrate them by the most precious blood of Christ. And we believe, I believe, by faith in the name of Jesus, they are healed, O God. Hallelujah. They will receive your miracle grace, O God, in Jesus' name. Bless our families, our church, our community, and our nation. Guide the leaders of our land with wisdom and integrity, that peace and justice will always prevail. Father,
Keep our hearts anchored in your love until the day we see you face to face. As we pray together the Lord's Prayer. Let us pray together. Our Father, who art in Who art in heaven, heaven, hallowed be hallowed be thy thy name. name. Thy Thy kingdom come, come. thy will be Thy done will be on earth done on earth as it as is it in is in heaven. heaven. Give us this Give us day this our day daily our bread, daily bread, and forgive and us our forgive us our trespasses, trespasses, as we forgive as we those forgive who those who trespass against trespass us. against us. And lead us And not lead us into not into temptation, temptation, but deliver but us from deliver evil. us from evil. For thine is the Thine is the kingdom, kingdom, and the the power, power, and the and the glory glory forever and forever ever. and ever. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Po, Okay. Good night. God bless you po. And thank you for coming. See you po Sunday. Sunday. Amen, God amen. willing. Good night po. Good night. Good night.